So ngayon mga kababayan, ito yung ating unang pag-uusapan. Patungkol po ito kay Trillanes, no? Mga kababayan. So, ito nga ngayon ang trending mga kababayan na kung saan si Trillanes po ay posibleng ipapalit no bilang DILG secretary no kay Junbi Crimolia. Sir Jerisel po, no? Hello po. And kay, sino yung taga Singapore? Ayan, Albert Munar. Ayan, may glove shoutout po dyan sa Singapore. Nicolas Del Mundo, hello po. And kay Taxi Vlog, ayan, hello po. Jesus Beltran Jr., hello po. So ngayon mga kababayan, actually, marami po talagang gusto mga kababayan, noon pa man, na si dating Senador Antonio Trillanes, no, sana daw maging DILG Secretary. Ngunit mga kababayan, sabi nga dito na bago ginawang DILG secretary itong si John Vic, no, pinalit kay Binhor Abalos. Kung naalala ninyo, mga kababayan, noon po ang DILG secretary, actually isa din ako sa nakasama noon, nasa Camp Bagong Diwa kami, no, na sa isang programa ni dating DILG secretary Binhor Abalos, no, yung kontra droga, no, bawal ang tukhang, no, bigyan ng pagkakataon na magbagong buhay ang mga adik, no, kaya hindi papatayan kundi iparehab at pagka nagtino bigyan ng pangkabuhayan. Yan po ang programa noon ni Binhor Abalos, mga kababayan. Ngunit tumakbo nga ito bilang senador at hindi pinalad, mga kababayan, ay pinalitan ito ni Junbi Crimolia. Ngunit ngayon mga kababayan, no, ang sabi nga kung sakali man na si Trillanes ang ipapalit kay Binhor, no, so hindi po natuloy na si Trillanes kasi si Junbic ang nilagay, so mag-aantay tayo ng isang taon kasi 1 year daw kasi mga kababayan ang tawag dito 1 year ang expiration bago magpalit ng panibagong DILG secretary. Ang problema mga kababayan, sa sunod, no, sa Mayo ay may eleksyon, so may possibility papalitan na naman, no, kung sakaling tatakbo man itong si Junbi Crimolia sa anumang posisyon sa gobyerno ay talagang papalitan siya pagka DILG secretary. Kasi actually mga kababayan, pagdating ng Mayo, ano na ba ngayon? So April, May. So April, May, kung meron mang eleksyon, tapos si Junbi Crimolia ay na ano natin mga kababayan, nalaman natin na tatakbo nga itong presidente, di umano, no, papasok daw ito sa pagka-presidente. Hindi natin alam kasi yun ang sabi. So ngayon mga kababayan, kung sakali man magpalit si PBBM ng panibagong DILG secretary, kung magpili man siya, na balitaan po natin ngayon, sabi ni Attorney Jesus Falsis, according daw sa kanyang mga Tweety Bird, na si Trillanes daw ang isa sa mga napili ni PBBM, no? Nako, malapit na ang 14. Kaya nga yung si April 14, nako ilang araw na lang, nako Sara, magbalot-balot ka na. So ayun mga kababayan, according kay Attorney Jesus Falsis, ito po mga kababayan, hindi po ito fake news ha. According ito mga kababayan kay Attorney Jesus Falsis, no, patungkol sa kanyang Tweety Bird. Ito po nakalagay dito mga kababayan na saan ba 'yon? Dito po nakalagay mga kababayan, according kay Attorney Jesus Falsis. Ayan. So nakalagay po dito, no, sa Bagong Pilipinas Chronicles. Ayan, Chronicles. Falsis, Trillanes posibleng DILG secretary sa May 2026. Ayan na. April. April na ngayon mga kababayan, 'di ba? Next month May na. So posible daw di umano na papalitan daw si Trillanes bilang si John Vic bilang DILG secretary ni Trillanes. 'Yun ang nakalap ni Attorney Jesus Falsis mga kababayan sa kanyang mga Tweety Bird. So ngayon sa mga nagtatanong, actually mga kababayan, kung ako nga pa isipin or pabigyan ng reaksyon, wala talaga, mahina si Junbic.
mahina talaga si John Vic, mga kababayan. Kasi bakit? Bali-balita daw si Atong Ang, kung 'di ba sabi niya si Atong Ang daw muntik nang mahuli. Dapat hindi mo ibalita na muntik nang mahuli, dapat ibalita mo yung nahuli na. Kasi bakit muntik pang mahuli, muntik nang mahuli? Nung nakaraan ang sabi na mataan na sa Vietnam, tapos nung sunod araw ang sabi na sa Pilipinas. Ano ba talaga? 'Di ba? Sabi nga ni Trillanes, kung si Junvic Rimulya, mapakulong niya si Bato, si Atong Ang, no? At saka sino pa yung mga big time na aarestuhin, may possibility na manalo si Junvic, no, pagka presidente. Kung tatakbo man. 'Di ba? Pero sa totoo lang mga kababayan, marami po talagang hindi masyadong nagustuhan si Junvic, lalo na sa ugali pa. No, may ugali daw kasi si Bantag, no? Si Bantag, si Bato at saka itong si Atong Ang. Pag nahuli daw ni Junvic yan, may possibility daw na manalo pa siya, may possibility ikapanalo nga niya, no, sa bilang pagka-presidente kung tatakbo man siya. So, ngayon sabi dito mga kababayan ni Attorney Jesus Palsis, umani ng maraming reaksyon online ang Facebook post ni Attorney Jesus Palsis matapos niyang ibahagi ang umano'y impormasyon mula sa tinawag niyang Tweety Bird, hingil sa posibleng appointee sa gabinete ni PBBM pagsapit ng Mayo 2026. Ayon sa kanyang post, maaaring italaga si dating Senador Antonio Trillanes Daport bilang kalihim ng DILG. Nako. So, may possibility na Junvic out, Trillanes in. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang hingil sa naturang mga ulat. Former Senator Trillanes, DILG Secretary pagdating ng Mayo ayon sa Tweety Bird ni Attorney Jesus Palsis. Pero para sa akin kasi mga kababayan, kung ako man ang tatanungin, qualified ba si Trillanes bilang DILG Secretary? Yes, 110%. Bakit? Una, wala ka namang nakikitang issue kay Trillanes na corrupt siya. Pangalawa, wala ka rin nakita ni Trillanes na sumuko siya. Talagang lumalaban si Trillanes. Like po tayo mga kababayan. So, sa ngayon kasi mga kababayan, medyo mahina kasi si Junvic, puro papogi lang. Sabi ng netizen, puro papogi, tapos si Harry Roque nga, Diyos ko, parang may pinipili eh. Parang may pinipili daw, di umano mga kababayan. Yan ang sabi ng mga netizen na. Nag-base lang din naman ako sa mga sabi-sabi nila, sa mga komento nila. Kahit nga kayo mga kababayan, ano bang dyan sa comment section, no? Para hindi tayo masabihang bias. No, hindi tayo sabihan na ako lang ang nagdesisyon nito. Tanungin ko kayo mga kababayan, ano po bang maisabi niyo kay Junvic? Magaling ba? Meron bang dating at hindi ba mahina? No? So, paki-comment lang, magaling o hindi. Ganun lang kasimple mga kababayan. Dismayado ba kayo o saktong-sakto, aprobado sa inyo? Mahina ba o hindi? Yun ang tanong ko mga kababayan. Magaling ba o hindi? Mahina ba o hindi? Ganun lang. Para kasi baka naman mapanood ni Junvic, sasabihin ni Junvic na siniraan ko siya. Kailangan natin marinig yung mga komento ninyo sa comment section, di ba? Kailangan natin marinig at mabasa yung mga komento ninyo diyan sa comment section na hindi ako dito lang ang nag-iisip, 'di ba? Hindi ako dito lang ang may decision. Kailangan makita natin at ma-comment. Ayun. More on talaga sa comment, mahina. Ayan, Ma'am Maria Santos, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much. Ayan, mahina pa. Signal ng cellphone ko, Ken. Sabi ni Sir John Morales, mas mahina pa daw. Para kasing may mali na kay John Vic. Marami din kasing nakakapansin yan po. Oo, katamtaman lang. Diba? Ken, PMA si Trillanes, kaya alam niya sa bagay. Diba? Puro lang papogi, mahina, mabagal. Ayan, ikaw lang tumakbo, Kent. Ikaw naman magaling. Sinong nagsabi nun? Sabi ni Sanderford. Pwede naman ako lang. Ay, putang inaunahin ko talaga mga DDS lahat. Kaya nga walang gustong tanggapin ako bilang DILG Secretary. Kasi kung ako man DILG Secretary, putang ina. Unahin ko talaga yung Davao. Ubusin ko talaga lahat dyan, mga Duterte. Bakit? Tignan nyo Davao, hindi nawawala ng droga halos araw-araw. Kung hindi droga, ecstasy. Kung hindi ecstasy, marijuana. Kung hindi marijuana, illegal na yung mga smuggling. Putang inang yan. Yeah?
Oo, super slow na yan si John Vic, puro press con, kaya super bagal naman kasi parang ginagawa niya lang pang sinungaling si Caramel. 'Di ba? Mahina siya kaya 'di ba? Marami talaga mga kababayan na medyo dismayado no kay John Vic. So, para sa akin mga kababayan, kung sakali man magpalit no ng liderato itong DILG bilang secretary at sabi nga ni Jesus Palsis, si Trillanes daw ang ipapalit. So why not? Di ba? Kasi itong ano, hindi actually mga kababayan, nung si Binhor Abalos noon bilang DILG secretary, grabe katinag noon ni Binhor Abalos. Maano 'yon? Matapang yun, magaling yun si Binhor. Oo, yun yung ano na DILG secretary ka, abogado ka, alam mo lahat eh. 'Di ba? Dapat nga ang ginawang DILG secretary ni PBBM noon at that time dapat si Tory. 'Di ba? Sa bagay ngayon kung sakali na hindi man si Trillanes, si General Torre, 'di ba? Oo. Pero wala din naman kasing kakayahan mga kababayan ang DILG na ma-aresto kasi meron naman tayong kapulisan, meron naman tayong kasundaluhan. Actually, ang DILG lang talaga ang may hawak sa lahat ng local government, no? So siya ang may hawak niyan. Kumbaga siya ang commander-in-chief sa local government, no? Kasi nga tawag doon DILG nga naman. Hindi lang naman sa local, lahat ng departamento ng government. No, siya ang may kapangyarihan diyan, siya yung naatasan. Kumbaga sa lahat ng nakita ko bilang DILG secretary, ang pinakamagaling talaga si Binhor Abalos lang ang nagandahan akong magiging DILG secretary. Kaya kung sakali man, tama lang yan ni Trillanes, ipakulong mga Duterte. Convicted, hingik-hik lang alam niyan, di ba? At meron pang issue ngayon mga kababayan na mukha daw kasi kadalasan kasi kay Junbic mga kababayan, itong mga katulad kay Harry Roque, naging kaklase niya, kaibigan niya, 'di ba? Tapos basta merong talaga mga kababayan, may something. May something talaga kay Junbic na ultimo mga tao, ayan, kita niyo naman sa comment section, marami ding nagsabing mahina talaga. 'Di ba? Kaso, noon pa amoy na ang pagka-traidor, sabi ni Ma'am Maria Sunukawa. Ayan, si Binhor lang talaga. Actually, si Binhor Abalos talaga, magaling talaga siya bilang DILG secretary. Yun ang nakita ko, wala kang makikitang korupsyon, wala kang makikitang mali, wala kang mapuna kay Binhor nung siya ang naging si DILG secretary. Dati si Marojas, maraming isyong lumabas kay Marojas eh. No? Tapos yung asawa ni Leni Robredo, ganun din, maraming issue hanggang sa bumagsak yung helicopter. 'Di ba? Pwede na rin Ken, pero kulang. Yeah, kulang pa. Yeah. Oo, Ma'am Annabel Takinaga, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much. Di ba Ken may binulgar si Peebles patungkol kay Junbic? Ayun nga, di ba Ma'am Ashley Kate? Mukha talagang kapag dating daw sa kaibigan, walang aksyon. Pagdating sa kalaban, tsaka pa-aksyonan. Pero kung kaibigan ka niya, kakilala ka niya, ligtas ka. Yun ang mga issue ng netizen, mga kababayan. Kaya kung sakali man, nako, patay kayo dyan, mga DDS, yari kayo kung si Trillanes. Kung si Trillanes man ang magiging DILG secretary, kayo mga DDS, mag-ingat na kayo. Mauubos talaga kayo lahat. Sabi ko nga, meron pa akong nakuha dito mga kababayan, meron pa akong nakalap isa, na not only Junbic ang palitan. May nakalagay kasi dito mga kababayan, no? Bukod kay Trillanes, ito po. Ito naman mga kababayan ay ito si Uncle Rich, no? Nagpost si Uncle Rich. Ang sabi niya dito, big move, best move. Pero ang tunay na sukatan ng best ay hindi sa galing sa entablado, kundi sa kakayahang maghatid ng malinaw na resulta kapag hawak na ang ahensya. Sa ganitong lente, kung si
Sina Antonio Trillanes, Edwin Lacerda at Binhor Abalos ang ilalagay sa kani-kanilang pwesto. Ang inaasahan ay hindi lang palitan ng mukha sa gobyerno, kundi pag-angat ng pamantayan ng serbisyo. Sa DILG, ang track record ni Trillanes ay pwedeng magdala ng mas matatag na kampanya laban sa abusong lokal, mas istriktong accountability sa mga opisyal at mas malinaw na disiplina sa hanay ng local government. Sa DICT, sila Sherda ay maaaring maging mukha ng mas modernong burokrasya, digital system na hindi lang pang ibabaw kundi tunay na pagpapabilis ng transaksyon, pagpapababa ng red tape at maglalapit sa teknolohiya sa ordinaryong mamamayan. Sa DOJ naman ay si Abalos ang inaasahang nakakatulak sa mga agresibong pagpapatupad ng batas, mas maayos na koordinasyon ng mga kaso at mas malinaw na mensahe na walang puwang na impunity. Sa madaling sabi, kung track record ang pagbabatayan, ang panukalang ito ay hindi basta-bastang palit pwesto. Ito ay isang pahayag ng gobyerno na dapat patakbuhin or pinapatakbo ng may kakayahan, may dedikasyon at may paninindigan. So Antonio Trillanes, DILG Secretary, Edwin Lacerda for DICT Secretary at Binhor Abalos for DOJ Secretary. Yan talaga ang maganda mga kababayan. DILG Secretary Trillanes, DICT Edwin Lacerda, ang kay Binhor Abalos, DOJ Secretary, at si Boyeng Rimulya, ang Ombudsman. Yan talagang apat mga kababayan, no? Ang ganda talaga. Ang ganda ng ating justice system, ang ganda ng pamamalakad sa mga politician, at ang ganda ng pagdating sa ating internet at pagdating sa ating seguridad sa bansa. Kung yang apat na yan, mga kababayan, ipagsama, Binhor Abalos for DOJ Secretary, Boyeng Rimulya for Ombudsman, Edwin Lacerda for DICT Secretary, at Antonio Trillanes for DILG. Diba? Saan ilalagay si Rimulya? Hayaan mo siya. Baka kasi tatakbo siyang mga kababayan, papasok siya bilang politician. Kaya pag yan talaga ipagsama-sama mga kababayan, mula po ito sa post ni Uncle Rich, nako, ang ganda ng takbo ng sistema ng ating bansa. 'Di ba? Kasi mga kababayan, kay Edwin Lacerda wala ka nakikitang mali, kay Binhor Abalos wala ka rin nakikitang korupsyon, kay Lacerda wala, kay Trillanes wala. So magandang tandem ito mga kababayan, magandang combination, no? Combination talaga. Connected ang mga Rimulya sa CNN, ang CNN ay number 1 na sinungaling, sabi ni Tuna World Trade. Naku po, patay tayo diyan. Kaya yun po, mga kababayan, yung ating nakalap, no, patungkol dito kay Jesus Palsis sa kaniyang sinasabi na sa Mayo daw, no, posibleng palitan si DILG Secretary Junvic Rimulya ni Trillanes. At meron pa ngang komento ang iba, dapat nga si Edwin Lacerda daw ang DICT Secretary, at sana naman palitan na ang DOJ Secretary ni Binhor Abalos. Nako, ang ganda, no? Maganda talaga mga kababayan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, maganda naman kung magkakasundo nga. Kasi actually mga kababayan, sa gabinete kasi ni PBBM ngayon, mga kababayan, hindi kasi tawag dito, hindi maganda yung gabinete ni PBBM. Kung ako tanungin, kung ako pa sasabihin, diyan sa gabinete ni PBBM, sabi ko nga sa inyo, kung ngayon man ura-urada bahain ang Malacanang, lunupin sila diyan, lunurin sila. Ilan lang diyan yung lulutang, ilan lang diyan yung mamamatay na malulunod eh. And the rest makakaligtas. Bakit? Puro plastic eh. Ito with all due respect sa lahat ng gabinete ni PBBM, wala man akong pinangalanan, no? Mula noon hanggang ngayon, yung mga tinanggal, no, yung mga pinalitan, yung mga bago. Sa gabinete ni PBBM, kapag may sakuna, kapag may problema ang bansa, makikita natin si PBBM lang mag-isa gumalaw. Yung mga gabinete niya, hindi ko alam kung saan nagpunta. Matulog sa pansitan. Kaya nga kapag kanilunok yung Malacanang siguro sa gabinete ni PBBM, 2-3 lang ang mamamatay at malulunod, and the rest naliligtas lumulutang kasi plastic. Di ba? Totoo yan mga kababayan. Kaya nga sabi ni Amy, sa dami-dami nyo dyan gabinete ni Ading Bongbong, bakit
wala man lang totoong nagmahal sa kanya, bakit hinahayaan niyo siyang magkasakit? 'Di ba? Bakit niyo hinahayaang magkasakit si Bongbong? Sa dami-dami niyo diyan. Hindi mo kasi malalaman kung sino yung totoong nagmahal. 'Di ba? Tama naman ang sinabi ni Amy Marcos. Sa dami-dami daw na miyembro ng gabinete ni PBBM, bakit hinahayaan daw si PBBM magkasakit? So ano daw ginagawa ng ibang nasa gabinete? 'Di ba? Mm. Kaya yun po yun, mga kababayan, yung ating reaksyones, no? So, pasensya po kayo mga kababayan, no? Yun lang po muna yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Actually, mag-alas 11 na, alas 10:47 na. So, maraming salamat po mga kababayan. Kung nabitin ko man kayo, hindi ko na masyadong habaan yung ating diskusyon, yung ating discussion about sa pagpalit ng liderato ng DILG from Junvic Remulla to Senator Antonio Trillanes IV. So,